Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Hopeful Saturday, kaagapay! Pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ito po si Pastor Ronald Llobrera at kami ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZAS at ganun din kaagapay sa 702 DZAS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo kay Lord sa ating opening prayer. Panginoon, maraming salamat po at muli kami ay dumudulog sa inyo, Panginoon, upang makita nyo ang aming mga puso na nagpapakumbaba sa inyong harapan. Kalakip nito, itinaataas ka namin, niluluwalhati sa aming mga buhay. Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang araw na ito sa aming pong pananalangin at pag-aaral ng iyong mga salita. Naway lagi niyong makita at masumpungan ang aming mga puso na nagtitiwala lamang sa inyo sa kabila ng pinagdadaanan ng bawat isa ng aming bansa na mga pagsubok o mga challenges, Panginoon. Alam namin na sa inyo nang gagaling ang katagumpayan, maging ng provisyon, Panginoon, na kailangan ng bawat isa sa amin. Panginoon, minsan pa abutin niyo po ang aming mga kaagapay, anuman ang kanilang ginagawa, anumang sitwasyon meron po sila ngayon. Alam namin, O Diyos, na lagi po kayong naririyan para kami ay abutin, pagpalain at higit sa lahat iligtas, Panginoon, sa anumang badya ng kapahamakan o ng mga gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat sa araw na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Pastor Ronald Llobrera po ito. Upang mas maging mabiyaya kaagapay ang ating prayer time, maaari mong ipadala ang iyong panalangin kahilingan o i-comment yung mga kahilingan mo sa ibaba. Gagawin natin ang ating makakaya kaagapay para maisama yan sa ating panalanginan mamaya. At sakali man tinugon na po ng Panginoon ang inyong mga prayer request, pasalamatan natin ng Panginoon. Ipadala nyo po sa amin ang inyong mga mensahe ng pasasalamat at tagumpay para maluwalhati nating lahat sama-sama ang Panginoon. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon at sa araw na ito sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita, magbulay-bulay po tayo kaagapay na pag-aralan nating mabuti ang mga salita ng Panginoon. At ang ating tatalakayin ngayong umaga ay ang tungkol sa patotoo kay Kristo. Alam niyo po bilang mga bagong mananampalataya, no, o kaya spiritual na sanggol, ang iyong natutunan ay tungkol sa spiritual na salita, no, na salitang bata. Ito ay ang pag-imbita sa mga kamag-anak bilang kaibigan o
Bilang espiritual na sanggol, iyong natutunan ang tungkol sa espiritual na salitang bata. Ito ay ang pag-imbita sa mga kamag-anak o kaibigang hindi Kristiyano upang dumalo sa pag-aaral ng Biblia o sa simbahan. Natutunan mo rin kung papaano ipakilala sila sa nakakatandang Kristiyano upang sila'y mapaliwanagan tungkol sa Ebanghelyo. Ngayon bilang spiritual na kaagapay, kailangan mong matutunan ang mas maliwanag at mas makahulugang paraan ng patutuo para sa Panginoon. May dalawang mabisang paraan. Una, sa patutuo ng iyong karanasan. Ikalawa, sa isang paliwanag o presentasyon ng Ebanghelyo. Ito po ang personal na patutuo ng buhay. Sa Gawa, Kabanatang 26, ay nagbigay si Apostol Pablo ng mahusay na halimbawa ng personal na patutuo ng buhay. Una, sabihin ang tungkol sa nakaraang buhay o noong hindi mo pa tinanggap si Kristo. Sa iyong patutuo, ikwento kung ano ang dating buhay mo noong hindi mo pa nakilala ang Panginoon. Pangalawa, sabihin kung paano mo nakilala ang Panginoon. Sa iyong patutuo, iyong ikwento kung kailan at kung paano mo nakilala si Kristo at banggitin din kung anong mga talata sa Biblia ang nakatulong sa iyo upang tanggapin ang Panginoon. Pangatlo, sabihin ang tungkol sa buhay mo pagkatapos na tanggapin si Kristo. At sa iyong patutuo kaagapay, ikwento ang ilang mga pagbabago na iyong naranasan pagkatapos mong tanggapin si Kristo. Paano magbahagi ng iyong patutuo? Yan ay magandang katanungan. Paano ka magkakaroon ng pagkakataon upang maibahagi ang iyong patutuo? Alam mo, kapag nabanggit ng iyong kaibigang hindi mananampalataya o hindi Kristiyano ang tungkol sa isang paksang may kaugnayan sa relihiyon, maaari mong sabihin ng ganito, alam mo, natutuwa ako na banggit mo ang tungkol sa relihiyon. Para sa akin, may panahon sa buhay ko na napakalayo sa aking isipan ang anumang tungkol sa relihiyon. Kaagapay, ikaw mismo ang maaaring bumanggit ng paksang espiritual sa pamamagitan ng ganitong pananalita. Siya nga pala, napag-uukulan mo na ba ng pag-iisip ang tungkol sa iyong relasyon sa Diyos? Sa aking karanasan, may panahon sa aking buhay na ang paksa tungkol sa aking relasyon sa Diyos ay bagay na hindi ko maintindihan. Kapag nagsabi ang iyong kaibigang hindi Kristiyano ng isang problema o pangangailangan, maaari mong sabihin, tulad mo, ako'y nagdadaan din sa mga problema at pangangailangan. Subalit natuklasan ko na kapag kasama natin ang Diyos, magkakaroon tayo ng sapat na lakas para harapin ang anumang problema. Pwede mo bang sabihin o pwede ko bang sabihin sa iyo kung paano ako nakatiyak sa aking relasyon sa Diyos? Ito'y isang presentasyon ng Ebanghelyo. Ang presentasyon ng Ebanghelyo ay isang maayos na paliwanag tungkol sa pangunahing katotohanang nilalaman ng Ebanghelyo o salita ng Diyos. Paano ipapasok o ipasok ang Ebanghelyo? Kung ang kausap mo ay nagpapakita ng interes sa spiritual na paksa, maaari mong sabihin, pwede bang ipaliwanag ko sa iyo, kaibigan, ang isang presentasyon na nakatulong din sa akin upang maliwanagan ko ang aking spiritual na pangangailangan. Maaari mong gamitin ng diretsahang pangungusap tulad nito. May nakapagpaliwanag na ba sa iyo tungkol sa pinakamagandang balita mula sa Biblia? Maaari ko bang ipaliwanag ito sa iyo? Kung ang kausap mo naman ay nagsasabi sa iyo tungkol sa isang problemang hinahanapan niya ng lunas, maaari mo ring sabihin na natuklasan ko na ang Diyos ay may kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan, subalit dapat ay magkaroon muna tayo ng wastong relasyon sa Kanya. Maaari bang ipaliwanag ko sa iyo ang isang ilustrasyon na nagpapakita kung paano tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos?
Pagkatapos ng iyong patotoo ay maaari mong sabihin, pwede ko bang ipaliwanag sa iyo kung paano ka rin magkaroon o magkakaroon ng personal na relasyon kay Kristo? Ito po ang pansariling pagsasabuhay, kaagapay. Magpapatotoo ka. Ito po ang pansariling pagsasabuhay, kaagapay. Magpatotoo ka para kay Kristo. Una, ipinag-uutos ito ng Diyos. Sabi sa Mateo, kabanatang 28, ang mga talatang 18 hanggang 20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ikalawa, kailangan ito ng tao. Ang sabi sa Roma kabanatang 10 sa mga talatang 13 at 14, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggang tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral sa kanila? Ikatlo, ito'y naranasan mo na sa iyong buhay. Ang sabi sa unang 1, kabanatang 1, talatang 3, ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita't narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Tama kaagapay, napakahalaga ang ating mga patotoo tungkol sa Panginoong Hesus. Nang sa gayon, maibabahagi natin sa mga tao kung ano ang ating naranasan at katulad mo sila din ay magkaroon din ng tiyak na kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Sabi sa mga Gawa, kabanatang 1, talatang 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Sa Diyos ang papuri. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos para sa mga panalangin kahilingan ng bawat isa sa atin. Tayo ay manalangin. Panginoon, minsan pa nagpupuri kami sa inyo, tinataas namin kayo at dinadakila. Maraming salamat sa inyong kabutihan sa aming mga buhay na lagi naming nararanasan ang inyong pag-ibig, pagkalinga at biyaya, Panginoon. Sa oras na ito, kami po'y dumudulog muli sa inyo upang ilapit, ipanalangin, Panginoon, ang aming mga kaagapay na nagpadala ng kanilang prayer request, Lord. Alam namin na ang iyong pag-abot, ang inyong pagtugon ay tiyak, Panginoon, ayon sa inyong kalooban. Nilalapit namin sa oras na ito, Panginoon, si Rosalinda Cruz. Ang aming dalangin para sa kanya ay kayo po ang mag-ingat sa kanyang asawa na si Ernesto Cruz, Lord, para sa nalalapit na heart surgery sa aming kapatid na ito. Sana po maging matagumpay at mabilis ang kanyang paggaling, Panginoon. Panginoon, nilalapit din namin sa panalangin si Gemma Villanueva. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang mga anak na makapagtapos sa pag-aaral at manatili sa tamang landas, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang umawak sa kanilang mga buhay. Dinadalangin din namin si Carla Mendoza, Panginoon, guidance and wisdom sa kanyang bagong trabaho
maging maayos ang kanyang performance, Panginoon, sa nasabing pagsisimula niya sa trabaho. Nilalapit din namin sa inyo ang aming kapatid na si Jessa May Torres, Lord. Ang aming panalangin para sa kanya ay emotional healing at kapayapaan ng isip, na mawala ang anumang alalahanin, ang anumang pag-aalinlangan sa kanyang buhay, at mag-focus po siya sa inyong mga biyaya, Panginoon. Lord, ganun din aming idinadalangin aming kapatid na Norma Salazar. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang kapatid na naway magbalik loob sa inyo, Panginoon, ng taong ito. Amin din pong nilalapit, Panginoon, sa inyo si Ramon Bautista. Ang kanyang prayer request po ay lakas at katatagan ng loob sa kanyang pamilya sa gitna ng pinagdadaanan nila, Panginoon. Ingatan niyo po sila. Patuloy pa rin namin nilalapit sa inyo sa panalangin si Liza Fernandez. Ang kanyang panalangin, Panginoon, ay para sa kanyang anak na babae na sana'y gumaling na sa kanyang karamdaman. Lord, walang imposible sa inyo. Pinagpipray din namin, Panginoon, si Edwin Morales. Ang aming panalangin para sa kanya ay financial breakthrough at maayos na pagkakakitaan para sa kanyang pamilya. Patuloy pa rin namin nilalapit sa panalangin si Anita Garcia, Panginoon. Na ang mga panalangin po ng aming kapatid na ito ay kagalingan ng kanyang arthritis at tuloy-tuloy na po na kalakasan ng kanyang katawan, Panginoon. Lord, alam namin na kayo po ay patuloy na umaabot sa amin, lalo na sa mga panahon ng karamdaman, Panginoon. Lord, ganoon din aming pinagpipray si Victor Reyes. Ang kanyang panalangin, Panginoon, ay protection and guidance para sa kanyang anak na nasa ibang bansa. Panginoon, tulungan niyo po ang aming kapatid na ito habang siya po ay nasa ibang bansa. Maraming salamat po at patuloy namin nilalapit, Panginoon, sa inyo ang gaganapin na Pastors and Leaders Conference ng Jesus Saves Ministries, Lord, sa pangunguna ng aming kamanggagawang Pastor Reverend Justino Carion and Pastora Riina Carion, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mag-asawang ito sa kanilang pangunguna sa iglesyang ito, Jesus Saves Ministry, at sa kanilang darating na event, Lord, pangunahan niyo po sila. Ikaw po, Diyos, ang magbigay ng karunungan, Panginoon, sa mga pastors and leaders na ito, Panginoon. Maraming salamat po at kayo po madakila sa buhay po namin. Sa oras na ito, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat ng panalangin kahilingan. Alam namin na inyong tutugunin ayon lamang sa inyong banal na kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. May harding mapananalangin. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV. Kagapay, para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Ay sarap.